Ako 101% pa kanan ni Marcos yan. Walang ibang sinong matinong presidente na alam niyang binababo yung isang relihiyon, nahahayaan mo lang. Ipagtanggol niya nga yung mga tao dyan, hindi niya ginawa eh. Kahit man lang pakitang tao lang ang ginawa niya, kaplastikan, di ba? Kaya ako, yung mga nagsasabi na nagdadalawang isip ba na ito ay pakana ba ni Marcos? Di, pakana niya talaga yan. Una-una siya presidente, alam niyang bastos na or ganun na yung ginagawa dun sa relihiyon na yun, hahayaan mo. Kahit naman siguro yung mga naunang presidente, hindi nila kayang gawin yun. Hindi nila kayang hayaan na ganyanin ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. So ito ay isa sa mga patunay na ang number one na ulo nitong mga ganitong gawain sa mga anti-Christ na yan ay si Marcos Jr. No? At itong nangyayari ay isa ng martial law. Dinoble niya pa nga eh. Kung babalikan nyo at magre-research kayo kung ano yung ginawa ni Marcos Sr. noon, ginagawa na ni Marcos Jr. ngayon. Doble pa. At ayun, ang lupit, parang mga satanista na talaga, kaya tayo pinaparusahan ng Diyos dahil sa mga kagagawang mga ganyan na pang demonyo. Alam mo mga kababayan, ito ang kinakatakot ko. Ito inuumpisa na po tayo Although itong binalita ni, itong sinisita ni J.D. Vance ay doon po yan sa Europa. Di ba? Pero doon sa Amerika, kung matatandaan natin, yung binuking din, noong isang senador diyan sa Amerika na nagkakaroon talaga ng panggigipit dito sa mga tinatawag nating people of faith, no? At nangyari din po yan dito sa Pilipinas. Now, ang kinakatakot natin, baka sa kakasunod nitong administrasyon o itong gobyerno natin sa ibang bansa, baka mamaya gawin din dito yan sa Pilipinas. Kasi inumpisahan na nga lusubin yung simbahan na dapat iginagalang. So, yun lang naman ang kinakatakot ko. Sana hindi. Sana hindi yan gawin dito na gumawa ng batas na bawal ka ng magdasal. Hindi mo pwede yan. Dahil ang pagdadasal ay bahagi na yan ng pang-araw-araw nating buhay. Sinasabi nga, always put God in the center of your relationship. Always put God in the center of everything. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, bahagi na ng buhay natin ng pananampalataya sa Diyos. So, hindi mo pwedeng mawawala yan. Kaya, dapat magkakaroon na talaga ng spiritual intervention, diyan sa ating gobyerno dahil nagiging demonyo na Nagiging demonyo na. Dumadami na ang mga demonyo na hindi naniniwala sa Diyos. Kasi, bakit mo nasabing hindi naniniwala sa Diyos? Meron bang matino na lulusob sa isang bahay-sambahan at kukubgubin nila, gagawin nilang headquarter? Pambabastuso yun. Hindi yun po pwede sa ating dito sa Pilipinas na tayo ay mga relihiyosong tao. Hindi naman sa pagmamayabang, kahit papaano, tayo, basta usapang Diyos partner, hindi nga dapat pinag-uusapan yan, hindi pinagdidebate yan. Pero itong mga to, anong ginawa nila? Nilusob. Nila pastanganan. Alam mo, partner, ito yan pagkausaping Diyos, minsan, depende po ito. Kasi kung titingnan po natin, yung Amerika ay dating, nagkaroon sila dyan ng revival talagang bumalik sila sa Diyos. Ngayon, palayo na sila. Yung panahon, lalo na ni Biden, palayo sila sa religion. Tapos, pumasok na lang ito si Trump at ay patuloy niyang ibinabalik. Magkasunod yan. Ako nakikita ko laging magkasunod ang pag-angat ng bansa at pagbaba. Iyong depende sa pananampalataya mo sa Panginoon. Meron namang iba na hindi naniniwala sa Diyos Katulad halimbawa ng iba ang Diyos nila, Halimbawa ang Japan at China. Pero kita mo, asensado. Kasi hindi sila nambabalasubas naman. Maayos Alam mo, mas mahirap po, ito yun mas mahirap yung nagpo-proclaim ka ng Diyos, pero iba ang gawa. Hindi malayo mangyari sa atin yan na pinagbabawal ang pagdadasal. Posibleng mangyari na rin yan sa atin in the near future. Magtataka nga kami ngayon na baka sakali, hindi Coach Oli, malabo mangyari yan dahil we are a Catholic, we are a Christian nation, hindi po pwedeng pagbawal ang dasal. Hindi po. Tandaan nyo, before, tabu, yung pupasok ka sa isang simbahan at guguluhin mo. Kahit nung panahon ng gera, pag pumasok ka sa simbahan, nirespeto ka, aatras na sila. Ngayon, iba na. Kita nyo, tanggap na ng administrasyon ngayon, tanggap na ng pulis, etong sila Torre, na papasok sa isang katedral at babastusin. Na dati ay talagang kababuyan. Ngayon natatanggap na. Maraming mga issue ngayon na ganyan. So hindi natin alam
baka in our generation or the next generation, pati yung pagdadasal ipagbawal na. Nako. Ako, matindi itong ginawa nila, Tory, because I will never forget this. My experience dyan sa KOJC. Habang Yung buhay? natutulog ako, nagdadasal. Kasi yung pwesto na tulugan natin noon, dyan sila nag-worship. Kaya sanay na ako natutulog ng 3 o'clock na nag-worship sila dyan, nagkakantahan. And remember this, ginising ko kayo. Sa gitna ng kantahan, etong grupo ni Torre, nagpasabog ng ng Elrad. at saka tear gas. Oo. Sabi ko, bastos talaga. Napakabastos Saan ka talaga. nakakita ng taong nagdadasal? Gaganon. Hindi po to fake news. And you can search my YouTube na i-live ko po yan. Tapos ginising ko si Master Judea at saka si Boss Dada. Sila yung bumaba. Tapos ako nandun nagbabantay tapos bumalik sa pagkatulog. Yan. Kaya alam ko yan eh. Hindi, So lahat yung naman. continuation ng live ko, pag tinuloy na mo yun. ron, andun sila. Andun sila. Kaya alam mo, sabi ko, grabe ang kabastusan ng gobyernong ito. Dokumentado yan. Yes, well documented yun. Kaya ito ay excuse or hindi. Kaya may go signal to ni Marcos or hindi. The fact na wala siyang ginawa, dapat noon nalaman niya yun. Teka muna. Nagdadasal, nagwo-worship ang tao, gaganyan ninyo. Dapat kinastigo niyang lahat, lumayas kayo dyan. Yan. Ano nangyari? Nagpalabas ang korte na umalis sila dyan. Nagdiwang pa nga tayo dahil nagdesisyon. Itong gobyerno na to hindi sumunod sa utos ng korte. Hindi umalis yung mga pulis. There's a possibility, partner, na kung anong nangyayari doon sa Europa, Gagawin dito. Kaya nga itong impeachment, sinasabi ko, kahit i-declare ito ng korte na unconstitutional, baka mamaya ituloy nila yan. Yeah. Dahil hindi na respeto sa korte, itong gobyerno natin, partners. Ano, Jay? Yung batas nga lang natin, baling-bali na eh. Diba? At saka ito, yung sasabing na walang kinalaman dyan si Marcos. Sorry, muntik na yun Don't spill the beans. Nanggigil ako. Hindi kasi naalala ko eh. Naalala ko na naman. Alam nyo naman na isa ako dun sa pinaka... Muntik kang baril. Yung muntik barilin na dun, di ba? Mga panahon na... yung sa last day. Nagpapaalam na sa akin si nanay, yung matandang Salamat. humahawak sa pako, na sabi niya, Nak, salamat, sinamahan mo kami hanggang sa huli. Mga panahon na yun, talagang ready na ako. Ako, hindi naman ako takot mamatay. Lahat naman tayo Pupunta darating dyan, sa ganyan. Ako, never akong natakot sa kamatayan. No? Hindi naman sa matapang ako. Yun lang yung paniniwala ko sa sarili ko. No? Alam nyo, simulat sa poll na binastos, tinarantado, binalahura ng mga polis, lalong-lalo na si Torre at si Abalos yung KOJC, simulat sa poll, pakana ni Marcos yan. Kahit naman magalit pa sa akin yung administrasyon na wala na akong pakialam dyan sa mga yan. Pero ako, 101% pakana ni Marcos yan. Walang ibang sinong matinong presidente na alam niyang binababo yung isang relihiyon, nahahayaan mo lang. Ipagtanggol niya nga yung mga tao dyan, hindi niya ginawa Kahit man lang pakitang tao lang ang ginawa niya, kaplastikan, di ba? Kaya ako, yung mga nagsasabi na nagdadalawang isip ba na ito ay pakana ba ni Marcos? Hindi, pakana niya talaga yan. Una-una siya presidente, alam niyang bastos na or ganun na yung ginagawa dun sa relihiyon na yun, hahayaan mo. Kahit naman siguro yung mga naunang presidente, hindi nila kayang gawin yun. Hindi nila kayang hayaan na ganyanin ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. So ito ay isa sa mga patunay na ang number 1 na ulo nitong mga ganitong gawain sa mga anti-Christ na yan ay si Marcos Jr. No? At itong nangyayari ay isa ng martial law. Dinoble niya pa nga kung babalikan nyo at magre-research kayo kung ano yung ginawa ni Marcos Sr. noon, ginagawa na ni Marcos Jr. ngayon. Doble pa. Ayan ang totoo dyan. Katulad dyan yung mukhang putik na yan, no? Alam ko sino kausap niyan. Alam ko sino kausap niyan Alam ko rin kung sino kausap niyan Nagsusumbong. Hindi, kaya Minura ako ng malaking tao. Minura ako ng malaking tao dyan, Nagiyak-iyak ako. Pero alam mo, dapat gawin ng presidente. Halimbawa lang halimbawa ako presidente at ginawa yan, pull out ko agad itong mga to. Oo. Pull out yan. Hindi ko papayagang bastusin. Ako po hindi member ng KOJC Halimbawa, gawin din yan sa INC at ako presidente, pull out agad yan. Malaman ko pull out yan.
gawin yan sa Muslim, pull Pull out out. yan. Oo. Hindi po pwede. Hindi natin po pwede isang alang-alang ang isang tao Dahil lang sa haka-haka. kabastusan sa isang religion. Hindi nyo dapat binabastos ang isang reliyon. Ito hindi ko sinisisi yung mga pulis. Wala silang kasalanan, sumusunod yan eh. Kung anong utos sa taas, susunod. Yun nga ang problema sa batas natin, may butas talaga eh. No? Kaya lang, ngayon nga, hindi ako presidente, pero paggrabe tayo ng paggrabe. Diba? Nawawalan na tayo ng respeto. And if you look at it, parang Amerika dati na pinersecute ang religion at parang ngayong Europe. No? So, wag kayong na posibleng pumunta tayo diyan. Yes. Iba kasi partner yung tinitingnan kaysa sa tinititigan. Okay? Pag tinitingnan mo, ibig sabihin, there's a tendency na pagtimbangin mo. Pag tinitigan mo lang ng tinitigan, parang wala kang pakialam.